Galit na galit ang rehime ng Iran matapos harapin ni Pangulong Masoud Pezeshkian ang Islamic Revolutionary Guard sa pinakamahinang sandali ng Tehran. Nagkaroon ng krisis sa loob mismo ng pamunuan ng Iran. Ngayong Sabado, ika-2 ng Mayo 2026, habang sinusubukan ng Iran na magpadala ng bagong panukala sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Pakistan, lumulubog ang ekonomiya at nananatiling tensyonado ang kipot ng Hormuz. Nagnanais makipagnegosasyon ng Iran pero hindi na maitago kung sino talaga ang namumuno rito. Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated, real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves. Nagsimula ang krisis ng si Pezeshkian at ang presidente ng parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ay nagsimulang tutukan ng pagpapaalis sa kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Arag. Mabigat ang paratang. Si Arag ay sinasabing sumusunod sa mga tagubilin ng Islamic Revolutionary Guard sa mga negosasyong nuklear nang hindi maayos na ipinapaalam sa sibilyang pamahalaan. Sa praktika, tila'y sinantabi ang presidente ng Iran ng isang estrukturang militar na mas makapangyarihan pa. Itinuturing itong pagtataksil ng mga hardliner. Para sa Islamic Revolutionary Guard, hindi lang basta pagpapalit ng ministro ang ginagawa ni Pezeshkian. Sinusubukan niyang bawiin mula sa mga komandante ang kontrol sa pinakamahalagang negosasyon para sa kaligtasan ng Tehran. Iyan ang dahilan kung bakit mabigat ang usapin. Ang presidente ng Iran ay sinusubukang harapin ng makinaryang humahawak sa armas, pera, intelihensya, panunupil at ilang bahagi ng panlabas na politika. Lalong sumeryoso ang sitwasyon nang lumitaw ang krisis sa bansa matapos maghain ang Iran ng bagong panukala sa US sa tulong ng mga tagapamagitan mula sa parlamento. Layunin ng plano na magbukas ng daan matapos ang linggong pagharang, presyur sa ekonomiya, banta ng militar at palitan ng akusasyon. Ngunit tila inuulit ng panukala ang lumang lohika ng Tehran na bawasan ang presyon sa Hormuz at sa ekonomiya nang hindi agad ibinibigay ang pangunahing hinihingi ng Washington. Nais ng White House ng matitinding garantiya ukol sa programang nuklear, pinayamang uranyo at muling pagtatayo ng mga nasirang pasilidad. Ayon sa Iran, hindi nila pwedeng gamitin ang diplomatikong pahinga para magpalipas ng oras, itago ang sensitibong material, muling buuin ang mga pasilidad nuklear at bumalik sa komprontasyon. Matatag ang tugon ng Amerika. Pwedeng makipagnegosasyon ang Iran pero hindi pwedeng gawing lihim ang ambisyon nilang nuklear. Pinaghihinalaan na ang panukalang ito ay impluwensyado ng mga grupong malapit sa Revolusyonaryong Gwardiya ng Islam o puwersang gustong manatili ang kontrol, kaya nagkaroon ng pagkakahati. Naunawaan ng sibilyan na magpapatuloy ang harang kung walang kompromiso habang ang gwardiya ay pilit iniiwasan ng anuman na magmumukhang pagsuko. Ang resulta ay isang rehime na nahati, pinipilit mula sa labas at watak-watak sa loob. Sinabi ni Trump na desperado na ang Iran na makipagkasundo, ngunit inulit niya na hindi maaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Tehran. Sa parehong linya, sinabi niyang nawasak ang hukbong dagat ng Iran, nawasak ang hukbong himpapawid at matinding tinamaan ang mga pabrika ng drone at misil. Bagamat pahayag na pampulitik, malinaw ang mensahe. Nais ng Washington ipakitang dahil sa pangailangan, hindi lakas nakikipagnegosasyon ang Iran. Ito ang nagdulot ng pagkabigla sa Tehran. Laging ipinapakita ng Revolusyonaryong Gwardiya ng Islam ang imahe ng lakas sa mga Iranian. Ngayon, kailangang magpadala ang rehime ng mga panukala sa mga di-tuwirang paraan. Habang ang kanilang presidente ay nagbabantang tanggalin sa pwesto ang kalihim ng ugnayang panlabas dahil sa pagsunod sa mga utos ng mga komandanteng militar. Malakas pa rin ang panawagan ng paglaban, ngunit nagpapakita ang mga palatandaan ng kawalan ng organisasyon, takot at pagkawala ng kontrol. Naging tagapamagitan ng Pakistan para magkausap ang dalawang panig ng hindi mukhang umaatras. Sa Iran, tinutulungan ng Islamabad na magpadala ng mensahe ng hindi umaamin ng diplomatikong pagsuo. Para sa Estados Unidos, ginagamit ang kanal ng Pakistan para subukan ang mga panukala. Itigil ang presyon. Pero ang tulay na ganito ay epektibo lang kung may malinaw na komando. Ngayon, ang tanong, sino ang kumakatawan sa Iran? Ang ekonomiya ang kabilang panig ng krisis na ito.
Nagbabala ang kagawaran ng tesorerya ng Estados Unidos sa mga kumpanya ng pagpapadala na huwag magbayad ng bayarin sa Iran para sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. Hindi man sa pamamagitan ng karaniwang pera, digital na mga asset, palitan o di umano'y mga donasyon. Malinaw ang mensahe, anumang kumpanya na tutulong sa Teheran na gawing pinagkukunan ng kita ang Hormuz ay maaring harapin ang mga sanksyon. Tinatamaan nito ang rehimen sa pinakamasakit, sa kaban. Kailangan ng Iran ang kalakalang pandagat, langis at ang malayang galaw sa Golpo ng Persia. Kapag pinutol ng Washington ang posibilidad ng paniningil, binablock ang mga barko at tinatakot ang mga kumpanyang nakikipagkalakalan sa Teheran, nawawalan ng pera, puwang para makamanyobra at oras ang rehimen. Minsan nagsasalita ang gwardiya tungkol sa paglaban, pero kung walang kita, ito'y nakakapagod. Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis at gas sa mundo. Sinubukan ng Iran na gamitin ang kipot bilang sandata laban sa mundo. Tumugon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng paggamit ng parehong lugar bilang sandata laban sa Iran. Malakas sa pinansyal at may hukbong dagat ang Washington. Ang Teheran ay may mahina na ekonomiya, pabagsak na pera at populasyong pagod na sa pagbabayad ng gastos. Hindi rin nawala ang pressure ng militar. Tinalakay ng mga autoridad ng US mga bagong opsyon para kay Trump, kabilang ang posibleng maikli ngunit matinding bugso ng mga pag-atake sa infrastruktura ng Iran. May mga impormasyon din kumakalat tungkol sa interes na dalhin ang sistemang hypersoniko na Dart Eagle sa gitnang silangan, sakaling muling lumala ang digmaan. Hindi ito nanggangahulugang automatikong pag-atake, kundi babala. Kapag pinigil ng Teheran ang negosasyon, maaari magtaas ng tono ang Washington. Ang pera ng Iran ay naging babala na rin. Bumagsak ang real sa napakababang antas laban sa dolyar, habang ang mga parusa, pagharang at kawalang katiyakan ay sumisira sa kalakalan. Kapag bumababa ang halaga ng pera, tumataas ang presyo, lumiliit ang sahod, nagbabawas ng gastos ang mga negosyo at ramdam ng mga pamilya ang krisis sa pangunahing bilihin. Hindi napipigilan ng retorika ng rehimen ng implasyon, hindi nito na-istabilisa ang merkado at hindi nito na ilalagay ang pagkain sa mesa. Kaya naman napakahalaga ng bangayan ni Pesesk at Aguardo. Ipinapakita nito ang pressure mula Amerika ay nadunot ng bitak sa sistema ng Iran. Hindi lang Washington ang nagsasabing mahina ng rehimen. Sinusubukan ng Pangulo ng Iran na bawasan ang impluwensya ng mga komandante sa diplomasya habang nakikisali ang parlamento sa sigalot at nagiging target ang kalihim ng ugnayang panlabas. Ang kasaysayan ng Iran ay nakatutulong para maunawaan ang kasalukuyang sitwasyong ito. Noong 1988, pagkatapos ng 8 taon ng digmaan laban sa Iraq, tinanggap ni Ayatollah Ruhollah Khomeini ang resolusyon ng UN na nagtapos sa sigalot. Inihalin tulad niya ang desisyong yon sa pag-inom ng lason dahil nangako ang rehimen ng ganap na tagumpay, ngunit napilitan silang umatras dahil sa pagod ng militar, ekonomiya at lipunan. Mabigat na araw, kahit ideolohikal na rehimen ay umatras kapag hindi na kayang tustusan ang gastos. Ngayon, nararanasan ng Teheran ang ibang uri ng presyon. Nangangako ang rehimen ng paglaban, ngunit kailangan pa ring makipagkasundo. Gusto niya Aguardo na magmukhang hindi matitinag, pero nakikita niyang sumisikip ang kanyang mga ugnayan sa labas. Sinisikap ng gobyerno na mapanatili ang imahe ng soberanya, ngunit dumudulog ito sa mga tagapamagitan para magpadala ng mga panukala. Sinasabi ng propaganda na malakas sila, pero nangangailangan ng tulong ang ekonomiya. Ipinapakita rin ng ibang bansa kung paano gumagana ang ganitong presyon. Malakas ang militar ng Unyong Soviet sa huling bahagi ng Cold War, ngunit hindi kayang sabayan ng ekonomiya ang kompetisyon. Babala rin ang Iraq ni Saddam Hussein. Pagkatapos sakupin ng Kuwait, sinubukal itong igiit ang sarili sa pamamagitan ng puwersa, ngunit winasak ng digmaan, mga sanksyon at isolasyon ang impluensya nila sa reyon. Sa Iran, lumalala ang problema dahil ang Islamic Revolutionary Guard ay hindi lang militar, kundi sentro rin ng kapangyarihan. Gumaganap ito sa panloob na seguridad, may impluensya sa mga negosyo, pinipilit ang politika at kumokontrol sa bahagi ng estratehiyang panrehiyon. Kaya kapag sinubukan ni Pesachkin na limitahan ang kanilang panghihimasok, hindi ito simpleng usaping administratibo. Isa itong labanan para sa puso ng rehimen. Ipinapakita ng kaso laban kay Alak ang banggaang ito. Kung ang kansilyer ang nagsagawa ng mga usapan ayon sa patnubay ng gwardiya nang hindi na ipapaalam ng maayos sa presidente, naging pakitang tao na ang sibilyang pamahalaan.
Kung di kayang kontrolin ni Pesachkin ang sariling foreign minister sa gitna ng nuclear crisis, makikita ng mundo ang Iran na walang nagkakaisang liderato. Kahit ganoon, hindi basta-basta aatras ang gwardiya. Para sa kanilang mga komandante, ang pag-atras sa nuclear, pagtanggap sa ipinataw ng Amerika at pagluwag sa Hormuz ay maaring mukhang estratehikong pagkatalo. Natatakot silang magbubukas ng daan ang isang konsesyon para sa iba pa. Una ang nuclear na negosasyon, kasunod ang mga misil, ang mga kaalyadong milisya, at huli ang estruktura ng kapangyarihan. Ang takot na ito ang nagpapaliwanag ng pagiging matigas nila, pero ito rin ang nagpapaliwanag ng kanilang pagkataranta. Napansin ng Estados Unidos ang kahinaang ito. Kaya naman, ang estratehiya ay pinaghalo ang blockade, sanksyon, banta ng militar at diplomatikong presyon. Pinananatili ni Trump ang puwersa at blockade sa reyon, tumatanggap ng mga plano mula sa Pentagon at hinihiling na talikuran ng Iran anumang landas sa bomba. Ang mensahe ay kalkulado, makakahinga lang ang rehimen kung bibigay ito. Umabot na ang Iran sa puntong hindi na sapat ang pagpapakitang lakas. Ipinapakita ng panukalang idinaan sa Pakistan ang kailangan sa negosasyon, habang ang banta kay Araghche ay nagpapakita ng panloob na kawalan ng kontrol. Ipinapakita ng babala ng Estados Unidos na nais ng Washington isara ang puwang sa pananalapi habang ang debate sa bagong armas ay patunay na buhay ang opsyong militar. Ipinapakita ng pagbagsak ng ekonomiya na hindi pabor kay Tehera ang oras. Sa huli, nagpapanik na ang rehimen ng Iran dahil hindi na lang sa Estados Unidos galing ang pressure, kundi pati na rin sa loob ng kanilang sistema. Hinaharap ni Pesachkin ang Guardia, ang Islamikong Revolusyonaryong Guardia. Kumilos si Galibaf laban sa kansilyer habang naging simbolo ng pagsunod si Araghche sa mga komandante. Pinagmamasdan ng Washington ang pagkakabiyak habang pinananatili nito ang blockade. Simple lang ang buod. Ginamit ng Iran ang Hormuz at nuclear para manakot, pero nauwi ito sa krisis na nagpakita ng kahinaan ng rehimen sa loob at labas. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.